Anonymous Pinoy Confessions. Gangbang sa Pasig Gubat. Gusto ko lang sanang i-share ang isa sa pinakamasakit na nangyari sa akin na ikinasira talaga ng buhay ko. Call me Gus, male. Nangyari ang pangyayaring ito noong November 2018. 25 years old pa lang ako. Galing ako sa night out kasama ang mga college friends sa may barangka. Kahit nakainom ako, alam ko na hindi pa ako lasing dahil malakas ang tolerance ko sa alak. Sa katunayan, ako pa nga nag-alaga at nag-alalay sa pag-uwi ng mga kaibigan ko bago ako umuwi. Sumakay ako ng jeep pa uwi mga alas 12 ng hating gabi. Sa susunod na kanto, may sumakay na grupo ng mga lalaki. Nasa 5 sila. Naalala ko, 8 kaming pasahero noon at pumwesto sila malapit sa akin. Bumaba na ang 2 pasahero sa sumunod na kanto, kaya sila na lang ang natirang kasama ko sa jeep. Habang nasa biyahe, parang nakaamoy ako ng kakaiba na ikinahilo ko. Hindi ko na namalayan na nawalan na pala ako ng malay. Nagising ako na maliwanag na at nasa masukal na lugar. Maraming puno at matataas na damo. Kalaunan, narealize ko na nasa Pasig pala ako. Una kong naramdaman ng kirot sa iba't ibang parte ng katawan ko, lalo na sa puwet ko. Ginahasa pala ako. Nakasuot pa ang t-shirt ko pero wala na akong saplot sa pang-ibaba. Puro galos at pasa ang katawan ko. Sa kamay, leeg, hita, balakang at paa. Duguan ang puwet ko. Sobrang hapdi at puno ng sugat. Malinaw na hindi lang 1 o 2 ang lumapas tangan sa akin. Buti na lang hindi ako ninakawan. Kaya kahit papaano ay nakauwi ako ng maayos sa bahay. Sobrang na-depress ako noon. Tinawagan ko pa ang nanay ko para magmakaawa na itigil ko na ang pag-aaral ko. Pero hindi ko masabi ang totoo dahil natatakot ako at diring-diri sa sarili ko. Hindi ko rin maalala ang mga mukha ng mga demonyong gumahasa sa akin kaya hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tulong. Naging suicidal din ako noon. Nasa isip ko pa nga sana pinatay na lang nila ako. Pagkatapos ng 1 buwan, nagpa-HIV test ako at negative ang result. Pero sabi ipapadala pa raw sa clinic for confirmation. Naging kampante ako at hindi ko na sinundan ang confirmatory result dahil akala ko okay na ako. Noong February 2019, nagkaroon ako ng partner at nagdesisyon kaming magpa-HIV test pareho. Ayun, lumabas na positive pala ako at may sintomas na ang partner ko na nahawaan siya. Pagkatapos ng 1 buwan, na-confirm na nahawa nga siya. Sobrang depressed ko noon. Ilang beses akong nag-attempt ulit mag-suicide. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap ang nangyari sa akin pero ginawan ko ng paraan para maayos ang buhay ko. Pagkatapos ng 6 na buwan mula nang madiagnose ako, naging undetectable, untransmittable agad ang HIV ko at ganun pa rin hanggang ngayon. Message ko sa mga tulad kong may HIV. Laban lang, kaya natin to. Sa mga rapist, mapagsamantala at mga nangahawa, mabubulok kayo sa impyerno. Tang-ina nyo. Sa mga taong active ang sex life, lalo na kung maraming partners, please know your status and landi safely and responsibly. Yellow Jacket. Hi, I'm 12 years old and I'm in 7th grade. I have 2 classmates. They are both girls and they love each other. Si M at si L. Every time na nagle-lesson kami sa science, magkatabi silang dalawa. One time, I saw M cover her legs with a yellow jacket since she was wearing a skirt. Then nakita ko yung kamay ni L na papunta sa legs ni M. Shit. Gumagalaw ang hands ni L under the yellow jacket. Tapos nakita ko si M na tinakpan ng bimpo yung mukha niya. A few classes later, hindi na magkatabi si M at si L. Tapos sinampay ni L yung yellow jacket niya sa likod ng inuupuan ko. And guess what? Umaalingasaw ang amoy ng jacket. Hindi na ako nagduda pa dahil nakita ko naman ang ginawa nila at kung saan galing ang amoy na yun. Malala pa, hindi lang nila ito 1 beses ginawa. Lalaking walang bayag. Hi, I'm Vanessa, female. I'm a first-year college student and I have a 2-month-old baby. Yes, I'm a teenage mom. Wala sa buhay ng anak ko ang tatay niya. Inayawan siya ng pamilya ng sarili niyang ama. Huling message sa akin bago niya kami iwan was babawi raw siya sa future. He was my comfort, my first love, and I gave him everything that I can possibly give. I allowed him to touch my body despite the trauma that I experienced when I was a child.
And when I found out that I was pregnant, I got scared and told him immediately. Alam niyo ba kung anong sinabi niya sa akin? Kaya ba ng pampalaglag yan? I got mad at him for even thinking about that, and he immediately apologized and reassured me that he will take responsibility. So I told my parents. They did not get mad. Instead, they made me feel that I'm not alone in that situation and that I have them. Then, the day came when I have to give birth. Emergency CS ang ginawa sa akin kasi ubos na ang panubigan ko para mag-normal. Akala ko paglabas ko ng operating room, makikita ko siya, ang ama ng anak ko. Pero ang bumungad lang sa akin is yung parents ko na agad naman akong inasikaso. Hinanap ko siya sa parents ko. Ang sabi lang nila sa akin is tinanggihan na niya talaga ang anak ko at ayaw ipalagay ang pangalan niya sa birth certificate. Hindi ko alam kung kanino ba ako masasaktan nung time na yun. Sa akin ba o sa anak ko? Anak ko na hindi man lang nabigyan ng normal na birth certificate. Last night, nag-message siya ulit sa akin. Kinakamusta niya yung baby at gusto niya raw makita. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa kanya, lalo na sa ginawa niya sa anak ko. Pero gusto ko rin sana mabigyan ng chance ang anak ko na makilala ang ama niya. Ano ba ang dapat kong gawin? Gustong panoorin ang sarili niya. Hello, so I have this boyfriend for more than a year na. We're almost living together na for almost 8 months na. Okay naman siya at first, kaso may times na ang galing niya mang-manipulate. Like ako na yung nasaktan, ako pa rin ang need mag-sorry. Then last November, nung nasa kanila kami, while he was playing billiards, may gut feeling ako, ilang araw na, to check his phone. Ewan ko ba pero parang may nagpo-push sa akin na buksan ang messenger niya. I was holding his phone when I saw something na sinend niya sa sarili niya. It was an old video of him and his ex-girlfriend having you know. Nanginig ako nun, I don't know what to feel. Sobra akong nanghina at nanlumo. It was their old video and I don't know what was going on. Parang niretrieve niya yon for his own use. I was hurt and the only explanation I got was he only wants to see himself. Ang sakit, I do not know what to do. It was months ago and it still haunts me. Hindi ko na alam ang gagawin ko. We are still together. Hindi ko siya maiwan. Love inside 80 square meters. 2 years ago, I ended my engagement because my ex cheated on me. 2 months after that heartbreak, I met someone new. He looked a bit like my ex. 35 years old, upgraded version I must say. A lawyer, matangkad, and guwapo. Basically, the ideal man. But our first meetup was not romantic at all. We were introduced by a common friend kasi galing din siya sa failed engagement. He understood my pain so he reached out and became my friend. Slowly, we got close. Until one day, he invited me to his place after dinner. Come with me, check mo yung painting collection ko, sabi niya. As someone who is also into arts, it's an easy yes. While I was standing there trying to appreciate the paintings, umupo siya sa sofa and raised his hand parang inaabot yung kamay ko, signaling me to sit beside him. Pag upo ko, he looked straight into my eyes, then gently kissed my hand. I froze. He suddenly became a different version of himself, softer, expressive, and touchy. I asked him why. He said, "Your ex is bullshit. How can he let go someone like you? You're the kind of partner anyone would pray for." I smiled, thanked him, but I changed the topic right away. I built walls. I did not let anything happen because honestly, I was confused. Baka manyak lang. Ang dami kong tanong sa utak. That night, akala ko tapos na lahat, but we grew even closer. So I asked our common friend if ano reputation niya and he told me chick boy daw talaga yan. One time, galing ako sa paglalaro ng football. After the game, I went to his condo. Naligo, nagkwentuhan, then I fell asleep. I woke up beside him on his bed. Nagising ako sa boses niya habang may kausap sa phone. Cancel my morning meeting. I'll attend to something important. After the call, I asked him why he did not wake me up knowing he had an 8 a.m. meeting. He said, "Mas importante yung tulog mo." My reaction? Weird, kasi bakit? But I smiled habang nakatakip ng kumot ang mukha ko. From then on, whenever I needed comfort or someone to talk to, I would go straight to his place. We lived just 10 minutes apart.
By December last year, I told him to start dating again. So he did. Every time we saw each other, he would tell me stories about the girl he was seeing. And I told him, mukhang lumalalim na. Sooner or later, magiging kayo na. I think hindi na ethical and safe na nakikita mo pa ako. Then he asked, so you mean mawawala ka pag naging kami? I said yes, dapat lang. He replied, then hindi na lang ako magko-commit. My mind and heart were spiraling. His actions were getting harder to ignore. But neither of us ever asked about the feelings between us. 3 days ago, he hugged me while we were talking. He said he wasn't happy anymore. I asked him, saan ka sasaya? He replied, this, now, talking to you. He mentioned that he's planning to stop seeing the girl this week. And me, without telling him, I'm flying abroad soon. I don't know what will happen to him after. But looking back, our little world inside that 80 square meter condo helped me heal, helped me move forward. His gentle affection reminded me that I am worth loving. Our world revolved around his space, simple, quiet, hidden, but beautiful. And now, it has to end. This is my love letter to you, my unspoken feelings. I almost fell. I almost tried. I was even willing to fight, but I want you to discover who you really are before choosing anyone to love. You never said I love you, but I felt it, and that was enough. Thank you for everything. Online class. Online class namin ngayon. Sobrang bored ko sa discussion, kaya nag-open na lang ako ng Facebook para manood ng memes. Laging dumadaan sa newsfeed ko tong Anonymous Pinoy Confessions na video. Biglang may lumabas na video, episode 252. Ang title pa ay Patis. Pinanood ko, curious Naka-Bluetooth earphones ako noon. Kaso sa kalagitnaan ng video, yung exact part na kinakain na yung kifi ni girl na sobrang amoy patis, bigla na lang namatay yung earphones ko. At hindi ko na malayan, nagpi-play pa rin yung video sa phone ko kahit disconnected na sa earphones ko. Kaya lumabas yung tunog sa speaker ng cellphone ko na naka-full volume. Nagulat na lang ako nang biglang nagsalita si sir. Sino yung naka-open mic? Ang bastos ha? Pagtingin ko sa laptop ko para i-check, ako pala yun, leche. In-off ko agad yung mic ko pero hindi ko alam kung gaano katagal na siyang naka-open. Meaning narinig siguro ng buong klase yung part ng video na tinira si girl from the back at yung 8 months na singaw ni Tol. Sana walang recording yung class namin ngayon kasi kapag may recording, malalaman nila talaga kung ano yung mga pinapanood ko. Grabe, sobrang nakakahiya. Gusto ko na lang lamunin ng lupa ngayong araw na to. Fininger habang nagkaklase si ma'am. Hello, I am just a high school student. I cannot tell you my age nor my grade. This happened last month. Nadawit ako sa isang issue ng isang section. Hindi ko alam kung issue ba maitatawag ko dito dahil totoo ito. Fininger ang isang estudyante sa ilalim ng table habang nagkaklase ang isang teacher. Oo, you heard that right. Habang nagle-lesson si ma'am. Anyways, yung girl na ito, I don't know her as the malandi type or the you know. But the guy, gosh, fuckboy siya. Yung guy na ito tinry manligaw sa friend ko many times pero nireject siya. Tapos marami na siyang na-finger na students and classmates. This is the wildest part. May boyfriend yung girl sa ibang section habang nagpapa-finger siya sa guy na yun. May nakakita sa kanila. Nakapasok daw ang kamay nung guy sa palda ni girl sa ilalim ng table. Mind you, these are high school students. Nadawit ako dito dahil kinuwento sa akin ng kaibigan ko and kumalat siya sa buong school. At kami ang sinisisi na kinakalat daw namin. Nung nasa guidance na ang lahat, napag-alaman nila na ang mismo nagkakalat pala ay yung babaeng finger at yung lalaking nang finger. Nagagalit pa yung boyfriend ni girl dahil bakit daw sinisiraan ng girlfriend niya. Speechless na lang siya ngayon noong napatunayan na it was all true and that we are innocent. Fuck them bitches, mga malalandi. Hindi kayo makakagraduate without getting pregnant or not impregnating someone. Fetish. Real talk lang ha. Hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin yung video namin ng ex ko to pleasure myself. I have this super uncommon fetish. Medyo out of the ordinary talaga. Yung ex ko, nung kami pa, she would do it every once in a while lang. Pero when she does, tangina, sobrang galing niya. Parang pro level talaga. Tapos isang beses, pinayagan niya ako na i-video siya habang ginagawa niya yun.
After nun, I swear, parang hindi na ako nanood ng porn completely. Like, bakit pa ako maghahanap sa porn sites? May all-in-one na ako sa phone ko forever. Matagal na kaming break pero andito pa rin yung video and I still use it almost daily. Iba yung turn on ko pag pinapanood ko yung video namin. Naisip ko na rin i-delete pero like wala namang masama, 'di ba? Just to be clear, wala na akong feelings for her romantically. Promise, zero na talaga. Yung video lang talaga, it just hits different. Still super effective, like magic pa rin hanggang ngayon. And honestly, since the breakup, wala pa akong naging exclusive relationship ulit. As in single life pa rin hanggang ngayon. Pero pag may naging seryosong girlfriend na ulit ako, baka i-delete ko na rin para start with a clean slate talaga. Pero habang wala pa, I will happily indulge myself. It girl. Hi, I am female, 21 years old. This happened 3 years ago and never ko to sinabi kahit kanino. I graduated from a well-known school in Manila where I graduated from 3 years ago. Consistent honor student, popular friends, student leader at palagi rin akong sinasali sa competitions outside ng school. It girl, ika nga nila. Sobrang maarte ako, todo makeup and palaging naka-perfume. Alam ng buong school na malinis ako as a person, pero yun ang akala nila. There was one time na nakakain yata ako ng panis na hotdog sa kantin, tapos sumakit ng malala yung tiyan ko. So I excused myself and karipas ako ng takbo sa banyo. Hindi man lang ako nakapagdala ng sabon dahil tumatakbo na talaga ako papuntang CR. Girl, alam mo yung feeling na nanlalamig at kinikilabutan ka na dahil taing-tai ka na? Yun. Long story short, tapos na ako jumibs and just when I was about to flush my shit, fuck! Walang tubig. Nagpapanik na ako kasi nag-chat na yung kaibigan ko. Hinahanap na raw ako ng teacher namin dahil sobrang tagal ko. Wala na akong maisip gawin sa kakapanik ko. Pero hindi ko naman pwedeng iwan na lang dun yung tayo ko na parang pinapalambot pang nilaga. At saka may kasunod akong gagamit ng toilet. So eto na nga. I did the most disgusting shit I've ever done. Sinalo ko yung tayo ko gamit yung kamay ko. Tapos tinapon ko sa bintana ng CR. Hindi ko alam kung ano yung nasa likod ng bintana, kung meron bang tinamaan. Basta hinagis ko na lang palabas. Pagkatapos ng karumal-dumal na ginawa ko, lumabas ako ng cubicle as if nothing happened. I went back to class and nag-alcohol ng kamay. And when my friends asked me kung bakit ang tagal ko, I just said, wala, nag-retouch lang ako. Eleksyon. Hi, itago nyo na lang ako sa pangalang Ella. I'm 26 years old, currently living here in Madrid. This story happened when I was 17 years old, back when I was still in the Philippines. Noong naganap ang storya na to, kalagitnaan ng eleksyon sa amin, and my father was one of the running congressmen at that time. One night, around 9 p.m., ako lang mag-isa sa hotel na pinagstayan namin. And back then, during election, ang family members ng mga candidates were an open threat. Kaya napagpasyahan ni Papa na ilayo ako sa bahay namin just to be safe in case may magtangka sa buhay ko. I remember it all too well since hindi ko inaasahan na mangyayari ito sa akin in real life because we all know this kind of scenario is only typical sa balita or pelikula sa TV. But that night was deviously different. Kakatapos ko lang maglinis ng katawan at maghilamos noon sa banyo ng hotel. Magsusuot na sana ako ng medyas nang biglang may narinig akong nabasag sa kwarto ko. And as far as I can remember, naglagay ako ng baso na puno ng tubig sa mismong doorknob para agad kong malaman kung may nagtangkamang pumasok. At meron nga. Tarantang-taranta ako ng mga oras na yun. Sobrang alerto ko at nagpapanik at the same time. Puta, bakit ba kasi nadadamay ang mga kapamilya sa politika na hindi naman parte ng eleksyon? Unang pumasok sa isip ko ay tumawag ng tulong. Kaso nasa kama yung phone ko that time at nasa banyo pa ako. Ang nasa isip ko lang talaga nun is makasurvive at hindi mamatay. Hindi ko magawang silipin sa takot na baka may nag-aabang na sa akin sa labas ng banyo. Ang ginawa ko, hinubad ko ang damit ko at binalot na parang bola. Tapos pinagulong ko sa labas para malaman ko kung may magre-react sa ginawa ko. Narinig ko na may napaatras sa labas. Tapos biglang may pumasok sa CR at sinugod ako. Lalaki, nakaitim na jacket, yung tipong hold-upper, ang outfit. Puta, sigaw ako ng sigaw. Nakahubad pa ako nun at nadulas.
Pinipigilan ko yung pinto para hindi siya makapasok. Kaso ang lakas niya at hindi ko maisara yung pinto dahil napaupo na ako sa basang sahig ng banyo. Nagtititili ako, humihingi ng tulong. Pati si mama tinatawag ko na sa sobrang takot at desperado ko. May hawak na kutsilyo yung lalaki habang tinutulak ang pinto. Sa sobrang lakas niya, nagawa niyang itulak ang pinto at sa lakas ng pagkakatulak niya, tumilapon ako at humampas ang ulo ko sa inidoro. Napaiyak ako sa sakit tapos sinaksak ako sa likuran sa bandang balikat. Sa pagkakatanda ko, 2 beses niya akong sinaksak. Matapos nun, sinabunutan niya ako sabay inuntog ang ulo ko sa pintuan. Noong mga oras na yun, akala ko talaga mamamatay na ako. Hindi ko maiwasan maiyak habang kinukwento ito ngayon. Habang hinahaplos yung peklat ng mga sugat na tinamo ko nung gabing yun. So ang ginawa ko, pilit ko inabot yung kamay ng lalaki kung nasaan ang kutsilyo. At sinusugatan ko ito gamit ang kuko ko. Hanggang sa tuluyan niyang nabitawan ng patalim tapos bigla kong hinatak ang parehas niyang paa at nabagok siya sa sahig. Pagkatumba niya, kinuha ko agad ang kutsilyong nabitawan niya at dali-dali ko siyang sinaksak sa leeg, sa pisngi, sa ulo, sa dibdib. Basta walang patawad ko siyang pinagsasasaksak. Agos ang dugo sa sahig. Naalala ko bumubulong pa siya habang naliligo sa sarili niyang dugo. Tama na, parang awa mo na, maawa ka. Umiiyak at nagsisisigaw lang ako noon habang pinapatay ko siya. In the end, my father never won as a congressman that time. He decided to withdraw his position altogether. After noon, dahil may sapat naman kaming ipon to start again, we moved here sa Madrid. It's been 9 years since that nightmare. Now, I am a mother of 2 beautiful children, enjoying my job as a forensic psychologist. But a version of me died that night along with the man that I killed. Wrong seat sa bus, theory. Dati, napakatorpe kong tao. Inabot pa ako ng 5 taon bago umamin sa first love ko at gaya ng inaasahan, hindi rin naging maayos ang ending. Nawalan ako ng kaibigan at napalitan ng mga bagay na hindi namin nalinaw. Kaya sabi ko sa sarili ko, sa susunod, aamin ako agad, walang paligoy-ligoy. Mas mabuti ng malinaw kaysa magsayang ng oras sa baka at siguro. Tapos dumating siya. Una ko lang siyang napansin sa hallway, yung tipong slow motion kahit ordinaryong araw lang. Hindi ko pa alam ang pangalan niya noon pero hinahanap-hanap ko na siya sa bawat event. Kahit malabo ang mata ko, siya agad ang nakikita ko. Hanggang isang araw, nagkatabi kami. Naiwan niyang bukas ang tablet niya. Nakita ko ang pangalan niya at pag uwi ko, inad ko siya at inaccept niya. Ang liit na bagay pero grabe yung kilig. Doon nagsimula ang lahat. Unti-unti kaming nag-usap. Notes, akads, simpleng kamustahan. Hanggang sa napadalas na. Naglalaro kami ng ML, nag-update sa isa't isa, nagkukwento ng mga bagay na hindi mo basta sinasabi kung kani-kanino lang. Kahit online lang, pakiramdam ko, close kami. Hindi niya ako nireject noong umamin ako. Pero hindi niya rin ako pinili. Parang nasa gitna lang kami ng lahat. Walang label pero may lambing. Walang kasiguraduhan pero may effort. Sapat para umasa, kulang para maging totoo. At doon ako nahulog. Sanay akong mag-isa pero sa kanya nagiging vulnerable ako. Kung ano-ano nakukwento ko. Nag-a-adjust ako ng oras. Nagbibigay ng kung anong kaya ko. Para bang kaya kong ibigay lahat basta manatili lang siya. Pero habang tumatagal, napansin kong parang ako lang yung mas lumalapit. Siya paunti-unting lumalayo. Hanggang isang araw, nag-deactivate siya. Walang paalam. Doon ko na-realize kung gaano ko ka-attached, kung gaano ko naghintay sa replies, sa invites, sa kahit anong senyales na may lugar pa ako sa buhay niya. Meron naman daw, close naman daw kami. Pero minsan, hindi sapat ang close kung ikaw lang ang lumalaban. Sinubukan kong intindihin siya, baka kailangan niya ng space, baka ganun lang talaga siya mag-handle ng mga bagay-bagay. Pero habang inuunawa ko siya, napabayaan ko na pala ang sarili ko. At sa huli, ginost niya ako matapos kong ilahad ang pangungulila ko. Walang malinaw na goodbye, walang paliwanag, basta nawala. Masakit pala yung walang sagot, mas masakit kaysa rejection. Doon ko naisip yung wrong seat sa bus theory. Pauso no? Since uso naman yung mga burnt toast theory, rice cooker theory, ito yung akin, wrong seat sa bus theory.
Dati, naiinis ako kapag sa side ako ng bus na may araw. Pakiramdam ko, sinusundan ako ng init. Mali yung inuupuan ko. Pero na-realize ko, walang wrong seat. May mga taong gusto ng araw. May mga taong lilipat para umiwas. Siguro ako yung araw sa kwento namin. Bigay ng warmth. Pero nasobrahan. Nainitan siya kaya lumipat siya ng pwesto. At ayos lang pala yun. Hindi lahat ng tao compatible sa init mo. May darating din na hindi lilipat ng upuan. Magsasara lang ng kortina kung kailangan. Mananatili sa mainit na yakap ng araw sa loob ng bus. Doon ko natutunan na ang pagmamahal ay hindi dapat patak-patak. Hindi at least meron. Dapat buo. Dapat malinaw. Dapat two-way. This may not be love para sa kanya. But for me, it was real. At kahit masakit, nagpapasalamat pa rin ako. Dahil sa kanya, natutunan kong magmahal ng totoo at mas mahalin ang sarili ko. Kaya ngayon, kapag nasisinagan ako ng araw sa bus, hindi na ako naiinis. Mumingiti na lang ako kasi baka hindi mali yung upuan. Baka hindi lang talaga siya yung dapat kong katabi. I had sex with my stalker. Hello po, I just wanna share my weird story. I had sex with my stalker. Male, 23 years old. Nangyari yung stalking back in junior high school. Grade 10 ako tas grade 9 siya. Ordinaryong estudyante lang ako pero ako yung napili niyang gustuhin. First weird thing she did was kabisado niya ako kung kailan ako magbabanyo. Every time na after ko mag-CR, nasa labas na siya ng banyo and siya na yung susunod na magbabanyo. At first, hindi ko napansin but it happened multiple times like consistent siya. Wala naman akong pake actually. Pero nagkaroon ng time na napatawag ako sa office and pinagalitan ako dahil lahat ng books and notebooks niya may picture ko sa likod. Sobrang dami ng pictures ko. Weird lang kasi hindi ko siya friend sa Facebook and naka-private ang account ko. Hindi ko alam kung saan niya nakukuha yung pictures ko. Another weird thing she did was every time na may practice ako sa dance at basketball, andun siya hanggang umabot na ng 9 PM. Uuwi na siya kapag uuwi na ako. She even bought yung mga crumpled papers ko sa cleaners namin sa room. Binibenta naman ng tanga kong kaklase. Lahat ng nakakausap kong babae, like normal na usap lang, inaaway niya afterwards. Isa sa pinaka-weird na ginawa niya was she found out kung saan ako nakatira. And nagpagawa siya ng tarpaulin na may name ko na malaki tapos may I love you. After this incident, I blocked her. It was a huge mistake. She contacted every family member ko. Even nanay at tatay ko, may nagtatanong sa kanilang babae bakit ko raw binlock. It went on for a year hanggang sa makagraduate ako. Fast forward, third year college na ako and bumalik na naman siya. Inispam niya na naman ng messages ang social media accounts ko. Honestly, nung chinek ko yung Instagram niya, nag-blow up siya. So nireplyan ko siya. Grabe yung obsessions niya sa chats. May weird siyang inamin. Muntik na raw niyang balakin patayin yung mga babaeng kumakausap sa akin back then. Although sinasaktan niya naman talaga yung mga babaeng yun to the point na may mga pasa sila at napapa-office siya. I did not know na she was still into me even after years na walang interaction. I gave it a go. I thought, what could go wrong? Fuck it, I'm a guy anyway. I told her na I did not want anything serious and she immediately said na mag-sex daw kami. Nashock ako and parang gusto ko na itigil agad. Pero I thought, YOLO, and we booked an Airbnb. We did it multiple times. Bali 3 days kami nagstay sa Airbnb. After the happenings, she offered na maging fubo kami. And nag-agree naman ako. Naging fubo kami for a few months. Napansin ko na may weird side pa rin yung obsessions niya. Like we did public sex, kahit sa jeep at sa bus. We even did the deed sa bathrooms ng crowded places and changing rooms ng malls. After all those, she ghosted me. Bigla na lang siyang naglaho. Hindi ko alam ang reason pero wala na rin naman akong balak alamin. And recently, I found out sa friends niya from junior high na nag-ibang bansa na pala siya. She also stopped reaching out sa akin. Baka naka-move on na. Hopefully, she's good.